Hi! Welcome sa Tagalog Anime Recap. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang anime na Farming Life in Another World. Sa ibang anime, ang pangunahing tauhan ay lumalaban at pinapabagsak ang hari ng demonyo sa ibang mundo, at kalaunan ay sinasakop ang buong mundo. Ngunit sa anime na ito, ang pangunahing tauhan ay nagtatayo ng isang sakahan pagkatapos niyang maglakbay sa ibang mundo, ginugugol ang kanyang buong araw sa pag-aaral ng pagsasaka. Ang pinakakakaiba, sa hindi inaasahang pagkakataon ay naakit niya ang isang malaking grupo ng mga dilag upang maging kanyang mga asawa, kabilang ang isang vampira, isang elf, at maging isang anghel ng langit. Kaya paano niya ito makakamit? Simulan natin ang recap ngayong araw. Ang pangunahing tauhan ay pinangalanang Hireko Makyo, na namuhay ng isang miserableng buhay. Siya ay hindi lamang ipinagkanulo, ngunit naghihirap din sa isang sakit na walang lunas. Pagkatapos niyang mamatay, pumunta siya sa langit. Sa oras na ito, sinabi sa kanya ng Diyos na ang lahat ng ito ay pagkakamali ng Diyos, at ang kaparusahan na orihinal na pag-aari ng masamang tao, ay nagkamali na inilagay kay Hireko. Kaya nag-aalok ang Diyos na bayaran si Hireko, at papayag siya sa anumang naisin ni Hireko. Nag-isip sandali si Hireko, at nagmungkahi na gusto niyang magsaka. Dahil sa kanyang hindi magandang interpersonal relationships, dagdag pa ay madalas siyang manood ng mga programa tungkol sa agrikultura nang siya ay may sakit. Patuloy niyang pinapantasya na pagkatapos gumaling sa sakit, maaari siyang pumunta sa isang lugar kung saan kakaunti ang mga tao upang maging isang magsasaka, at mamuhay ng isang masayang buhay. Pagkatapos nito, biniyayaan ng Diyos si Hireko ng malusog na katawan, at isang makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka. Sa oras na magising si Hireko, siya ay nasa isang malaking kagubatan. Napanatili ni Hireko ang kanyang mga nakaraang alaala, at agad niyang ipinatawag ang makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka na sinabi ng Diyos. Hindi na siya makapaghintay na simulan ang pagsasaka ng lupa. Sa pamamagitan ng paggamit nitong makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka, maaari siyang magsaka ng hindi kumukuha ng pisikal na lakas, at gawing matabang lupa ang matigas na lupa. Kaagad pagkatapos, nakahanap si Hireko ng isang malaking puno sa kagubatan, at ginamit ito bilang kanyang kuta sa hinaharap. Kailangan niyang harapin ang pinagmumulan ng tubig bago iyon, ngunit siya ay naghahanap sa kagubatan ng mahabang panahon, at hindi makahanap ng isang ilog, kaya nagpasya siyang maghukay ng isang balon. Habang iniisip niya sa kanyang isipan, ang makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka ay nagiging shovel. Naguhukay siya ng maraming oras gamit ang shovel na ito, at sa wakas ay nahanap niya ang pinagmumulan ng tubig. Ngayon, nagsimula na siyang magtayo ng sarili niyang bahay. Ang unang hakbang ay ang pagputol ng puno, at ginawang palakol ni Hireko ang omnipotent farming tool. Sa kaunting puwersa lang ay diretsyo niyang pinuputol ang puno. Nang maglaon, ginawa niyang machete ang omnipotent farming tool, at sinimulang harapin ang malaking puno na kakaputol lang niya. Ang omnipotent farming tool na ito ay napaka-magical, at ang pagputol ng mga puno gamit ang machete na ito ay mas madali kaysa sa pagputol ng mga gulay. Madaling pinutol ni Hireko ang mga puno sa hugis na gusto niya. Gusto niyang magsimulang magtayo ng bahay nang mapansin niyang palubog na ang araw. Kaya nagpasya siyang maghukay ng butas sa ilalim ng malaking punong ito para makapagpahinga. Sa mundong ito, may 2 buwan sa gabi, kaya malinaw siyang nakakakita sa gabi. Pagkatapos ay gagawin ni Hireko ang omnipotent farming tool sa file, at gumawa ng maraming kubyertos para sa kanyang sarili. Kaagad sa sumunod na umaga, ginawa niyang magnifying glass ang omnipotent farming tool, at ginagamit ang prinsipyo ng pagpokus ng araw upang gumawa ng apoy para sa kanyang sarili. Mamaya, nililinas niya ang paligid. Bagamat hindi siya mapapagod sa paggamit ng omnipotent farming tool, mauubos pa rin ang kanyang pisikal na lakas kapag hindi niya ito ginagamit. Pagkaraan ng ilang sandali, siya ay nagugutom. Sa oras na ito, isang mabangis na demonyong kuneho sa kagubatan ang umatake sa kanya, at inatake ni Hireko ang ulo ng demonyong kuneho sa pagkataranta. Pagkatapos nito, ang ulo ng kuneho ay agad na naging isang tumpok ng lupa. Buti na lang at nandoon pa rin ang katawan ng demonyong kuneho, at ginagamit niya ang karne ng demonyong kuneho, dagdag pa ang apoy na ginawa hindi nagtagal upang punan ng barbecue ang kanyang tiyan. Pagkatapos mapuno ang kanyang tiyan, gusto ni Hireko na pumunta sa banyo. Kaya ginagamit niya ang omnipotent farming tool para gawa ng banyo ang sarili, na naglalaman ng exhaust vent, storage slot, at toilet. Sa wakas ay nakakapunta na siya sa palikuran sa nakatagong kapaligirang ito. Pagkatapos, nagsimula siyang gumawa ng sarili niyang lupang sakahan. Hanggat ginagamit niya ang omnipotent farming tool na ito sa paglilinang, hindi niya kailangang maghasik ng mga buto, at ang mga buto ng gulay sa kanyang isip ay automatikong lalabas sa lupa. Bukod dito, ang mga gulay na ito ay lumalaki ng napakabilis. Upang maiwasang masira ng mababangis na hayop ang kanyang bukid, gumawa siya ng bakod sa palibot ng bukid, at naghukay ng malalim na hukay sa lupa sa labas ng bakod. Habang lumalaki ang mga gulay na ito, pinupuno ni Hireko ang kanyang tiyan ng mga demonyong kuneho, at mga baboy ramo sa paligid niya. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay naayos na ang kanyang lupang sakahan, at nagtayo siya ng isang maliit na bahay.
Habang nag-aayos si Hireko sa buhay pagsasaka, nakatagpo siya ng 2 sugatang lobo. Dahil sa kabaitan, binigay ni Hireko sa kanila ang baboy ramo na nakolekta niya nitong mga nakaraang araw. Sa oras na ito, natuklasan ni Hireko na ang demonyong lobo na buntis ay malapit ng manganak, kaya ibinigay niya ang kanyang bahay sa kanila. Sa gabi, nag-aalala siya na ang demonyong lobo ay lamigin, kaya't nag-aapoy din siya sa harap ng pinto. Di nagtagal, ang demonyong lobo ay nagsilang ng ilang maliliit na demonyong lobo. Muling naglabas si Hireko ng maraming baboy ramo para pakainin sila. Naramdaman ng demonyong lobo ang kabaitan ni Hireko, at nagpas siyang manirahan dito, at maging kasamahan ni Hireko. Ang bahay ay naging silid ng lobo, at si Hireko ay nagtayo ng kanyang sarili ng isang mas malaking bahay. Sa sandaling ito, gustong makita ng Diyos kung ano ang kalagayan ni Hireko, at nang matagpuan niya si Hireko sa kagubatan, nakita niya itong isang nakakainis na issue. Lumalabas na ang kagubatan kung saan matatagpuan si Hireko, ay tinatawag na Death Forest, at ito ay puno ng mga halimaw at panganib. Inayos muli ng Diyos si Hireko sa maling lugar. Sa ngayon, masayang nagpapatakbo si Hireko ng sarili niyang sakahan, nagiging mas dalubhasa, at gumagawa ng higit pang mga tool. Upang pasalamatan ang Diyos sa pagbibigay sa kanya ng bagong buhay, gumawa din siya ng isang rebulto ng Diyos. Bilang karagdagan sa pagtatanim ng mga gulay, nagsimula si Hireko na magtanim ng mga puno ng prutas, ngunit ang mga puno ng prutas ay karaniwang tumatagal ng ilang taon upang maging mature. Kaya plano niyang ipagpatuloy ang pagpapalawak ng sakahan, at nakakita siya ng isang ilog na hindi kalayuan sa kuta. Sa ilalim ng proteksyon ng demonyong lobo, matagumpay niyang nailihis ang tubig ng ilog sa kanyang kuta gamit ang makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka. Nang maglaon, muli niyang pinalawak ang kanyang lupang sakahan, nagtanim ng mga bulaklak ng canola, trigo, at sugarcane. Ang oras ay lumilipas araw-araw, at darating ang taglamig. Upang manatiling mainit, nagpasya siyang gumawa ng ilang damit mula sa mga balat ng ligaw na hayop, ngunit ang hindi na prosesong mga balat ng ligaw na hayop ay napakabaho, at madaling masira. Nang malapit na siyang sumuko, isang bagong miyembro ang dumating sa kanyang bukid, isang higanteng gagamba. Ang gagamba na ito ay kaibigan ng demonyong lobo, at maaari itong dumura ng sutla upang makagawa ng ilang tela, at maaari ding gumawa ng maiinit na Amerikana mula sa mga balat ng ligaw na hayop, na isang natural na sastra. Kaya't ang gagamba ay naninirahan din sa bukid, at sa mga damit na gawa ng gagamba, kasama ang mga gulay at pagkain na nakaimbak sa panahong ito, sa wakas ay makakaligtas sila sa taglamig. Umuulan ng malakas sa labas ng bahay ngayong taglamig, at ginugugol ni Hireko ang halos lahat ng oras niya sa bahay. Unti-unti, nagsisimula siyang makaramdam ng kaunting kalungkutan, at umaasa na may makikipag-usap sa kanya. Sa tagsibol ng sumunod na taon, lumaki ang maliliit na lobo ng demonyo, at pumunta sila sa malalim na kagubatan upang hanapin ang kanilang mga kapareha. Ang gagamba ay nagsilang din ng maraming maliliit na gagamba. Lalong mapag-isa ang nararamdaman ni Hireko, at ngayon, sa napakaraming kasama, pansamantalang isasantabi lamang ni Hireko ang kanyang emosyon at mas magsisikap na patakbuhin ang kanyang sakahan. Sa araw na ito, ang pag-ibig na pagmamay-ari ni Hireko ay dumating sa wakas. Nakakita siya ng sugatang batang babae sa ilalim ng puno malapit sa bukid, at nang lapitan niya ang batang babae, hindi inaasahang kinagat ng batang babae ang leeg ni Hireko. Nang natapos siyang sumipsip ng dugo, lumalaki ang kanyang katawan. Vampira pala ang babae. Sa sandaling iyon, inatake siya ng mga lobo, at ang vampira ay naging mas maliit muli. Mabilis na ipinaliwanag ng vampira na ang pagsipsip ng dugo ay isang paraan lamang upang maibalik ang kanyang pisikal na lakas, at wala talaga siyang mali siya. Wala talagang discomfort na naramdaman si Hireko nang sipsipan siya ng dugo ng dalaga kanina lang, na maaaring may kinalaman sa malusog na katawan na ibinigay sa kanya ng Diyos. Tinitingnan ni Hireko ang kawawang vampira, at nagpas siyang iligtas siya, kaya nag-alok siya na hayaan ang vampira na sumipsip ng dugo. Dinadala din niya ang vampira sa kanyang bukid. Ito ang unang pagkakataon na ang vampira ay nakakita ng mga gulay mula sa Earth, at pagkatapos kumain ng isang kagat ng mga kamatis, agad niyang ipinahayag ang kanyang pagkamangha na mayroong napakasarap na gulay sa mundo. Tuwang-tuwa si Hireko na purihin, kaya't dinala niya ang vampira sa paglilibot sa kanyang sakahan, at ibinahagi ang kanyang prutas. Si Hireko ay hindi kailanman naging ganito kasaya. Sa gabi, nalaman ni Hireko na ang vampira ay pinangalanang Rue, isang parmasyutiko na dalubhasa sa mga halamang gamot. Dahil nakabuo siya ng isang mahalagang formula, siya ay tinugis ng mga maharlika. Nang maglaon, nabalitaan niyang may mahahalagang halaman ang kagubatan na ito, kaya pumasok siya sa kagubatan na ito. Si Hireko ay hindi nais na manatiling malungkot sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, kaya siya humugot ng lakas ng loob at inanyayahan si Rue na manirahan dito, at manirahan kasama niya sa hinaharap. Inaakala ni Rue na si Hireko ay nagpa-propose sa kanya, at sa kanyang opinyon, ang paninirahan ng magkasama ay nangangahulugan ng pagiging isang mag-asawa. Agad na namula si Hireko pagkatapos marinig na sinabi ni Rue na nagpo-propose siya, ngunit iginiit niya ang kanyang ideya. Marahil, ito ay tinatawag na pag-ibig sa unang tingin.
Hindi lamang nagkakast ng mahika si Hireko, ngunit nagpapatakbo rin siya ng isang sakahan sa isang mapanganib na kagubatan kasama ang isang grupo ng mga lobo, at naaakit din si Ru sa gwapo at misteryosong lalaki, si Hireko. Higit pa rito, ang dugo ni Hireko ang pinakamasarap na nasipsip niya, kaya pumayag siya sa kahilingan ni Hireko. Sa ganitong paraan, si Ru ang naging unang kasama ni Hireko. Siguro wala silang masyadong alam sa pag-ibig sa kanilang isipan, at alam lang nila na kapag kasama nila ang isa't isa, masaya at komportable sila, na sapat na. Gumagawa si Ru ng mahika upang mailawan ang banyo, kaya kitang-kita ito sa gabi. Tinutulungan din niya si Hireko na mangolekta ng mga asin, at sa wakas ay makakain na sila ng mas masarap na pagkain. Sa sandaling dahan-dahan nilang ginagawang perpekto ang bukid, ang gagamba na namamahala sa pagbabantay ay naglalabas ng maagang babala. Isang anghel na babae pala ang nahuli, na eksaktong kapareho noong nahuli si Ru. Iniligtas ni Hireko ang babae, at pinagaling ng anghel na babae ang kanyang katawan gamit lamang ang isang simpleng mahika. Sa oras na ito, natuklasan ni Hireko na si Ru ay nagnanais na tumakas ng tahimik, at ang anghel na babae ay agad na tumungo upang hulihin si Ru nang nakita niya siya, ngunit nabugbog lamang ng mga demonyong lobo. Nang maglaon, dinala ni Hireko ang anghel na babae pabalik sa bukid, at pagkatapos ay nalaman ang katotohanan sa panahon ng pakikipag-chat. Ang babaeng anghel pala ay nagngangalang Tia. Gaya ng nabanggit ko kanina, si Ru ay isang pharmacist, at pinasabog niya ang mga bahay ng mga maharlika habang nagsasaliksik ng mga kakaibang potion. Ang anghel na batang babae ay inanyayahan ng mga maharlika ng lungsod upang hulihin si Ru. Si Tia ay interesado sa relasyon ni Hireko at Ru, at nahihiyang sinabi ni Ru na si Hireko ang kanyang asawa. Sa kanilang pag-uusap, mukhang maganda talaga ang relasyon ni Tia at Ru. Sa oras na ito, biglang inimbitahan ni Ru si Tia na manirahan dito, at kung bakit gusto ni Ru na manatili si Tia, ito ay dahil pagod na pagod siyang tumulong sa bukid mag-isa. Pagkatapos nito, dinala ni Ru si Tia upang bisitahin ang buong bukid. Noong panahong iyon, ipinakilala niya ang maraming gulay na hindi alam ni Tia, at hiniling kay Tia na tumulong sa pag-ani ng spinach. Inanyayahan ni Hireko si Tia na tikman ang kangkong na kanyang pinatubo, at nagulat si Tia. Ito ang unang pagkakataon na kumain siya ng mga sariwang gulay. Ang higit na ikinatuwa ni Tia, ay kumain siya ng strawberry sa unang pagkakataon, at ganap siyang nasakop ng matamis at maasim na lasa. Nakadama ng tagumpay si Tia sa gawaing bukid ngayon, at sa wakas sa matinding kahilingan ni Ru, nagpasya din si Tia na manatili dito. Matapos silang makasama ni Tia, mas naging maayos ang farm. Sina Tia at Ru ay naghagis ng mahika, upang matulungan si Hireko na itayo ang bukid, at ginagawa nila ang marami sa mga pasilidad ng sakahan sa panahong ito. Habang lumilipas ang panahon, umaasa si Tia na makapagtatanim ng maraming strawberry si Hireko, ngunit sinabi ni Hireko na dahil sa kakulangan ng lakas ng tao sa bukid, magiging masyadong abala siya kung dadami ang lugar ng pagtatanim. Sa oras na ito, nakahanap sila ng ilang maliliit na demonyong lobo, na lumalabas na pinalaki ng mga demonyong lobo, at ang espasyo ng kubo na itinayo noon ay hindi na sapat, kaya si Hireko ay espesyal na nagtatayo ng isang lugar para sa mga demonyong lobo. Gayunpaman, ang gagamba ay nagsilang din ng maraming maliliit na gagamba. Kailangan nilang makakuha ng pagkain mula sa bukid, at ang presyon ay lumalaki. Tila may naisip si Tia, at sinabi niya kay Hireko na gusto niyang lumabas. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Tia ang isang grupo ng mga babaeng elven sa bukid. Ang grupong ito ng mga elves ay orihinal na nanirahan sa dulong hilaga, ngunit dahil sa digmaan, nawalan sila ng tahanan at naligaw ng maraming taon. Ngayon, ang sakahan ay nagkataon na kulang sa lakas tao, kaya't iniimbitahan sila ni Tia na sumali sa bukid. Sa ganitong paraan, nakakuha si Hireko ng isang grupo ng magagandang elven beauties, at hindi sinasadyang nalutas ang problema ng kakulangan ng lakas tao. Sa mas maraming bagong miyembro na sumali, mas maraming mga bagong bahay ang dapat na itayo, kaya ang mga elven girls ay nagsimulang tumulong sa pagtatayo ng mga bagong bahay. Kahit na mukhang mahina, ang mga elves ay talagang may napakalakas na kapangyarihan. Hindi nagtagal, isang malaking villa ang itinayo. Masayang masaya rin si Hireko na makitang ang mga magagandang babae na ito ay maaaring manirahan dito ng may kapayapaan ng isip. Sa lalong madaling panahon, ang grupong ito ng mga elves ay nakikibahagi sa pagsasaka. Hindi lamang sila masipag, ngunit napakatalino at nagiging pamilyar sila sa kanilang trabaho sa maikling panahon. Ang higit na nakakagulat kay Hireko ay, na ang grupong ito ng mga elven beauties ay maaaring magpanday ng bakal, at sa kanilang tulong, nakuha ni Hireko ang unang bakal na palayok. Hindi niya maiwasang maramdaman na kayang gawin ng mga elves ang lahat. Sa oras na ito, ipinaalala sa kanya ng isang elven beauty na may isang trabahong hindi nila kayang gawin sa kanilang sarili, ito ay ang magparami. Nag-aalok ang mga elves na kumain ng toast, at pagkatapos makuha ang pahintulot ni Hireko, naging abala sila sa paggawa ng toast. Hindi nagtagal, natapos na ang masarap na toast. Nang makitang parami ng parami ang mga miyembrong pumupunta sa kanyang sakahan, tinanong ni Hireko si Ru kung kaninong teritoryo ang nabibilang dito,
at sinabi ni Ru na ang lugar na ito ay hindi pag-aari ng sinuman, ngunit sa mga tuntunin ng saklaw ng impluensya, dapat itong ituring na teritoryo ng hari ng demonyo. Nang marinig ito, nabigla si Hiriko, at sinabihan siya ni Ru na huwag mag-alala, sinabing itinayo nila ang lugar na ito nang walang tulong ng Demon King, kaya kung tutuusin, ito ay teritoryo ni Hiriko. Habang lumilipas ang oras, balak ni Hiriko na magsaka gaya ng dati. Noon lang, nalaman niyang nahuli ng gagamba ang isang malaking bubuyog pabalik, na lumabas na ang reyna ng bubuyog, at umaasa ang gagamba na mapapanatili rin ni Hiriko ang Queen Bee sa bukid. Pagkatapos ay tinulungan ni Hiriko ang Queen Bee na magtayo ng isang kulungan, kung saan ang Queen Bee ay nagtatayo ng kanyang sariling pugad. Maliban sa Queen Bee na may malaking sukat, ang iba pang normal na naaakit na worker bee ay may normal na sukat, kung hindi maa-accommodate ng shed na ito ang mga bubuyog na ito. Mukhang malapit nang makakuha ng honey si Hiriko. Pagkatapos nito, nagsimula si Hiriko ng isa pang trabaho, na nagbabalak na magtayo ng isang reservoir sa kanyang sakahan upang gawing mas madali ang patubig sa lupang sakahan. Naghukay muna siya ng malaking puddle malapit sa farm, at pagkatapos ay gumamit ng omnipotent farming tool upang patigasin ang lupa, upang lumikha ng kanal na hindi tumatagas. Sa tulong ng mga elves, inaabot sila ng 2 araw upang maipasa ang tubig mula sa malalayong ilog patungo sa reservoir. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may hindi inaasahang pakinabang mula sa gawaing ito. Nakakuha si Hiriko ng maraming pangit na kakaibang isda sa reservoir. Inihahon niya ang kakaibang isda na ito at ibinibigay kina Ru at Tia, na sa una ay natatakot na kainin ang kakaibang isda na ito mula sa Death Forest, ngunit halos hindi na sila makahintay makakain pagkatapos nilang makita na okay na si Hiriko pagkatapos nitong kainin. Maya-maya pa ay agad silang nalulula sa lasa nito. Dumating din ang ibang mga dilag na elven para kainin ang pagkain. Pagkatapos nito, pinapanatili ni Hiriko ang hindi natapos na kakaibang isda sa pamamagitan ng pag-aasin. Gamit ang reservoir, balak ni Hiriko na magtanim ng palay ng earth ng mga tao. Abala siya sa paggawa niyan gamit ang omnipotent farming tool mula araw hanggang gabi, at sa wakas ay nagtatanim ng palay. Nagbuhos siya ng tubig mula sa imbakan ng tubig sa palayan, at pagkatapos ay hiniling sa mga elves na habarin ang kanilang mga sapatos, at humakbang sa palayan. Pagkaraan ng ilang sandali, kumuha si Hiriko ng ilang mga seedlings, at sinimulan silang turuan kung paano magtanim ng mga seedlings. Ang mga elves ay napakahusay sa pag-aaral, at mabilis nilang natutunan ang pamamaraan ng pagtatanim ng palay. Sa ganitong paraan, matagumpay na natatapos ang pagtatanim ng palay. Salamat sa pagpapala ng makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka, malapit nang lumaki ang palay. Sa tulong ng mga duwende, mabilis silang umaani ng palay. Dinadala ni Hiriko ang mga inani na uhay ng palay sa bahay pagkatapos matuyo, at pagkatapos ay ginawang thresher ang omnipotent farming tool para giikin ang mga ito. Pagkatapos nito, gumamit siya ng isang salaan upang salain ang mga dahon at ilang mga dumi, at sa wakas ay inilalagay ang mga ito sa isang mortar ng bato upang alisin ang balat. Sa wakas, ani na ang palay. Si Hiriko ay nagluluto ng kanin at ginagawa itong mga rice ball, na pagkatapos ay puno ng tuyong isda, at ipinamahagi sa mga babae na naruroon. Ang mga babae na ito ay kumain ng kanin sa unang pagkakataon, at lahat sila ay nalulula sa pambihirang lasa. Nagsisimula silang maghinagpis na sulit ang pagsusumikap sa mga araw na ito. Pagkatapos ay dinadala ni Hiriko ang mga babae upang magtrabaho sa palayan. Nagkakas ng mahika ang mga elves para maalis ang dumi sa kanilang katawan sa tuwing matapos silang magtrabaho. Nakakadismaya ito kay Hiriko, na hindi marunong mag-magic. Noon lang, naisip niya na magtayo ng bathhouse sa bukid. Kaya't gumuhit siya ng isang drawing ng isang bathhouse, na nagpapakita hindi lamang ng reservoir, kundi pati na rin ng isang furnace para sa tubig na kumukulo. Sa ganitong paraan, maaari silang magbabad sa mainit na bukal sa loob ng paliguan. Pagkatapos nito, nagsimula silang magtrabaho muli. Ngayon, sa pagsali ng mga bagong miyembro, maaari silang magtrabaho ng napakabilis, at aabutin lamang sila ng ilang araw upang maitayo ang bathhouse sa drawing. Sa oras na ito, iniisip ni Hiriko ang isang problema, iyon ay kung paano haharapin ang wastewater mula sa paliligo. Kung ang wastewater ay itatapon sa ilog, magdudulot ito ng pangalawang polusyon. Nakaisip si Tia ng isang solusyon, na kung saan ay upang manghuli ng ilang mga slimes pabalik. Lumalabas na sa mundong ito, ang mga slime ay dalubhasa sa pagkain ng mga dumi at patay na organikong bagay upang linisin ang kapaligiran. Kaya lumabas si Tia para kumuha ng ilang slime, at gumawa si Hiriko ng pool para sa slime para linisin ang wastewaterway. Sa wakas, natapos na ang paliguan. Gusto ni Hiriko na turuan ang mga babae kung paano gamitin ang bathhouse noong una, ngunit direktang hiniling ng mga babae kay Hiriko na ipakita ito mismo. Kaya't hinubad ni Hiriko ang kanyang mga damit sa harap ng mga babae, nag-iwan lamang ng isang pares ng shorts, at pagkatapos ay tinuturuan sila kung paano maligo tulad ng mga tao. Nakababad siya sa pool na may mainit na tubig, nakaramdam ng sobrang saya sa isang iglap. Nang makitang labis na nag-e-enjoy si Hiriko,
hinubad ng mga babae ang kanilang mga damit, at magbabad sa pool. Hindi inaasahan ni Hiriko na ang mga babae sa mundong ito ay magiging napakabukas, at lahat sila ay may magandang araw. Di nagtagal, kinuha ng demonyong lobo ang 5 dilag na elven mula sa labas, at ang mga elves na ito ay ang mga nawawalang kasamahan ng mga elves na unang dumating sa bukid. Hindi nagtagal, nasanay na sila sa buhay sa bukid. Ngayong may mga bagong miyembro na sumali, nagsimula silang magtayo ng bagong bahay. Tinitingnan ng lider ng demonyong lobo ang buhay ni Hiriko, at isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Lumalabas na ang pinuno ng demonyong lobo ay ang maalamat na demonyong lobo ng impyerno, na napakalakas, at pagkatapos ay nakilala niya ang isang babaeng lobo, na mas malakas kaysa sa kanya at sila ay nahulog sa pag-ibig. Nang maglaon, nabuntis ang babaeng lobo. Sa kasamaang palad, nakatagpo nila ang hari ng kagubatan, ang Grappler Bear. Sa pakikipaglaban sa oso, sila ay nasugatan at nawala ng kakayahang manghuli. Nang akala nila ay mamamatay na sila, nakilala nila si Hiriko. Naramdaman ng lider ng demonyong lobo ang makapangyarihang mana sa makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka ni Hiriko, iniisip na siya ay papatayin, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay inampun sila ni Hiriko, at pinakain sila ng masarap na baboy ramo. Ang hindi alam ni Hiriko ay ang mga baboy ramo na kanyang hinuhuli ay mga nakakatakot na halimaw sa kagubatan, at may isa pang tuntunin sa mundong ito na ang mga babae sa mundong ito ay mas malakas kaysa sa mga lalaki. Nang makitang nasakop na ni Hiriko ang napakaraming babae, ang pinuno ng demonyong lobo ay labis na humanga kay Hiriko. Sa pagdami ng mga miyembrong sumasali, ang mga kasalukuyang bahay ay napakaliit para tirahan. Nakikipagtulungan si Hiriko sa iba upang magtayo ng napakalaking villa, kung saan lahat ay may sariling silid. Ang kakaiba ay mayroon ding mga silid na espesyal na inihanda para sa mga elves upang magparami. Isang araw, may bagong ideya si Hiriko, at balak niyang gawing curry ang paborito niyang sangkap. Nagtanim na siya ng mga espesyal na pampalasa para sa curry ng maaga, at dahil sa paggamit ng omnipotent farming tool, ang mga halaman na hindi maaaring tumubo sa mga lugar na may niebe ay maaari pa ring matagumpay na tumubo. Ipinakilala ni Hiriko sina Tia at Rue sa mga pangunahing bahagi ng curry. Ang mga buto ng cumin ay ang pangunahing pinagmumulan ng amoy, ang turmeric ang pangunahing bahagi ng kulay nito, at ang mga buto ng culantro at ang culantro ay mahahalagang pampalasa din. Sa oras na ito, ang mga demonyong lobo ay kakaibang naaamoy ang amoy ng culantro, na sinalakay lamang nito, at agad silang tumakas. Nang makita ito, agad na naging interesado sina Tia at Rue. Nang kolektahin ni Hiriko ang mga sangkap na kailangan sa paggawa ng curry, nawala sina Tia at Rue. May nagsabi na pinag-aaralan nila ang culantro, at nilayo nilang gumawa ng potion para itaboy ang mga demonyo. Gayunpaman, mayroon ding mga elven beauties na tumutulong kay Hiriko, at habang nagluluto, ang amoy ng curry ay umaakit ng maraming dilag sa malapit. Susunod, plano ni Hiriko na maghanda ng pangunahing pagkain, ang naan, isang espesyal na pagkain na gawa sa harina. Ito ang paborito niyang kainin kapag kumakain ng curry. Pagkaraan ng ilang sandali, niluto na ang naan at ang curry. Inaanyayahan ni Hiriko ang lahat ng mga babae dito na tikman ang pagkain ng sama-sama, ngunit ang naan at ang curry ay mukhang napakasama kaya ang mga babae ay nag-aalangan. Sa matinding kahilingan ni Hiriko, kumain si Rue ng unang kagat, at agad siyang nabighani sa espesyal na pagkain na ito. Ang iba pang mga babae ay nagsimulang tikman ito, at lahat sila ay nasakop ng bihirang masarap na pagkain na ito. Hindi nagtagal, ang curry ay kinakain ng grupo ng mga babae. Nakaramdam ng awa si Hiriko na hindi siya nakakain ng marami, ngunit sa pag-iisip na lahat ay nag-e-enjoy sa pagkain na ginawa niya, siya ay lubos na nasiyahan. Mabilis na lumipas ang oras at darating ang taglamig. Si Hiriko ay nagsimulang maghanda ng mga supply para sa taglamig, at ang spider ay gumagawa ng mga kobrekama, habang si Rue at Tia ay nagcast ng mahika upang gawin ang karne para sa madaling pag-imbak. Si Hiriko ay hindi alam kung paano mag-cast ng magic, kaya maaari lamang siyang lumikha ng isang simpleng refrigerator para sa pag-iimbak ng mga gulay sa kanyang kaalaman sa agrikultura. Sa gabi, nagrereklamo siya kay Rue na sa tuwing nakikita niya si Rue at ang iba pa na nagkakast ng mahika, lagi niyang iniisip kung gaano kasarap kung marunong din siyang mag-magic, at pakiramdam niya ay napakahusay ng lahat maliban sa kanyang sarili, na maaari lamang magsaka at magluto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ni Rue na sa kanyang puso, si Hiriko ang pinakamahusay sa kanila, na makakapagtayo ng isang tahanan na magpapagaan sa mga tao sa loob ng maikling panahon, at walang makakagawa nito sa magulong mundong ito. Sa pag-comfort ni Rue, sa wakas ay nabawasan ang pagkabigo ni Hiriko. Hindi nagtagal, dumating na ang taglamig. Hindi tulad ng nakaraan na isang tao lang ang magpapalipas ng taglamig, sa pagkakataong ito si Hiriko ay may kasamang grupo ng mga dilag. Para mapanatiling hindi nakakabagot ang buhay, ginagamit ni Hiriko ang omnipotent farming tool para gumawa ng ilang board game, kabilang ang reversi, chess, at kahit mahjong. Nakapagtataka, ang mga demonyong lobo ay maaaring mabilis na makabisado ang mga panuntunan, at maging isang dalubhasa sa chess, at mabilis na matuto ng mahjong.
Si Hireko ay totally na no-match para sa kanila, at mukhang matatalino talaga ang mga demonyong lobo. Sa ganitong paraan, si Hireko at ang mga babae ay may napakagandang taglamig. Habang kumukupas ang nyebe, dumarating ang tagsibol at pinatunog ng gagamba ang alarma. Lumilitaw ang isang higanteng wyvern sa bukid ni Hireko. Bago makapag-react si Hireko, naglabas ng bowl ang apoy ang wyvern. Sina Tia at Ru ay nagtutulungan upang maglagay ng barrier upang labanan ito, at ang apoy ay nagsunog ng ilang mga patlang ng bukid. Ang wyvern ay isang high-level na halimaw, at sina Tia at Ru ay hindi siguradong matatalo ito. Kung mabibigo sila, ang bukid na itinayo sa pagsisikap ni Hireko ay ganap na masisira. Sobrang balisa si Hireko. Gusto lang niyang protektahan ang kanyang bukid at ang kanyang mga bagong kaibigan. Sa susunod na sandali, mayroon siyang dagdag na sibat sa kanyang kamay, na ginawa mula sa makapangyarihang kasangkapan kasama ang kanyang malakas na paghahangad. Pakiramdam ni Hireko ay puno ng kapangyarihan, at direktang ibinato ang sibat sa wyvern. Tinusok ng sibat ang depensa nito at ang mga pakpak nito, at muling umatake si Hireko na direktang tumusok sa katawan nito. Nagulat sina Tia at Ru sa lakas ni Hireko, na tinalo ang mataas na antas ng halimaw sa mundong ito sa dalawang pag-atake lamang. Nahanap nila ang katawan ng wyvern, na sa palagay nila ay malamang na hindi sinasadyang dumaan sa kanilang sakahan, na lubos na nakaginhawa kay Hireko. Sa pagtingin sa katawan ng wyvern, nagtanong si Hireko, maaari ba nating kainin ito? Di nagtagal, ginawang iba't ibang pagkain ni Hireko ang karne ng wyvern. Sa mundong ito, ang karne ng wyvern ay isang mahalagang pagkain, at nabalitaan na ang ilang mga hari ay hindi pa nasusubukan ito kahit na sa lahat ng mga mapagkukunan ng buong bansa. Tinanong ni Ru si Tia habang tinitikman ang karne ng wyvern kung mapipigilan niya ang pag-atake ng sibat ni Hireko, at mabilis na sinabi ni Tia na imposible ito, dahil ang pag-atake ni Hireko ay lampas sa kanyang kakayahan na lumaban. Ang apat na dakilang general ng kaharian ng demonyo ay may parehong ideya kay Tia. Ang balita ng pagtalo ni Hireko sa wyvern kamakailan ay kumalat sa buong mundong ito, at pagkatapos suriin ang lakas ni Hireko, nalaman ng apat na general na sila ay ganap na walang kapantay para sa kanya. Sa ngayon, nakakaramdam sila ng kaguluhan nang biglang sumulpat itong malakas na lalaki. Sa sandaling ito, tinitingnan ni Hireko ang mga ubas sa bukid at nakaisip ng magandang ideya, na gumawa ng masarap na alak. Hindi nagtagal, naghanda siya ng mga lalagyan at iba't ibang kagamitan para sa paggawa ng alak. Ngayon, ang pinakamahalagang bahagi ay ang pagtapak sa mga ubas gamit ang kanilang mga paa. Tinatapakan ni Tia at ilang dilag na elven ang mga ubas sa isang bariles sa ilalim ng utos ni Hireko, at si Tia ay hindi sinasadyang nahulog at napaupo sa ibabaw ng mga ubas, na nagbibigay sa alak ng mas espesyal na lasa. Pagkatapos ng ilang mahirap na trabaho, nakakakuha sila ng maraming barrels ng grape juice, at makakakuha sila ng tunay na alak pagkatapos mag-ferment ang juice. Agad sa sumunod na umaga, ang gagamba ay nagpatunog ng alarma. Nakahanap si Hireko ng isang babae, at nagulat si Ru na makita ang babae. Ang babae pala ay si Flora, kapatid ni Ru, at narinig niyang hinahanap ng anghel na si Tia si Ru, kaya hinabol siya rito. Sa paliwanag ni Ru, nalaman ni Flora na si Hireko ang master ni Ru, at hindi pa nagtagal, natalo ni Hireko ang isang wyvern. Agad namang hinangaan ni Flora si Hireko. Dahil alam niyang kapatid ni Ru si Flora, malugod siyang inanyayahan ni Hireko na manatili, at binibigyan rin siya ng napakamahal na karne ng wyvern at ilang masasarap na pagkain. Si Flora ay nasakop ng pagkain, at nagpasya siyang umuwi ng isang beses upang manirahan dito ng mahabang panahon. Makalipas ang isang buwan, dumating si Flora sa bukid kasama ang ilang kasambahay at 2 baka. Tuwang-tuwa si Hireko na ngayon ay maaari na siyang magkaroon ng gatas, kung saan maaari siyang gumawa ng maraming lutuing may kaugnayan sa gatas. Nakita ni Tia si Flora na nagdadala ng ganoong grupo ng mga katulong, at sa tingin niya ay marami na ang miyembro ng iba pang lahi sa bukid, samantalang siya ay nag-iisang anghel. Agad siyang nag-propose kay Hireko na lalabas siya. Di nagtagal, bumalik si Tia sa bukid kasama ang kanyang mga tao kabilang ang mga anghel, na dalubhasa sa pagpapatrolya, at mga butiki, na kumukuha ng mga manual na trabaho. Higit pa rito, nagdadala si Tia ng ilang inahing manok, na nangangahulugang maaari silang makakuha ng mga itlog. Habang maraming bagong miyembro ang sumasali sa kanila, lumalaki ang sakahan. Ngayon ang sakahan ay mas parang nayon. Kaya tinipon ni Hireko ang ilan sa mga pangunahing miyembro, umaasang bigyan ng pangalan ang nayon. Sinenyasan ng gagamba, nakakuha si Hireko ng inspirasyon mula sa puno sa gitna ng nayon. Sa gabi, inanunsyo ni Hireko na ang kanilang nayon ay opisyal na pinangalan ng Great Tree Village, at upang gunitain ang gabi, inilabas ni Hireko ang alak na ginawa hindi pa nagtatagal ang nakalipas. Sa mga tagay, si Hireko ang naging pinuno ng Great Tree Village. Ngayong gabi, ang lahat ay may labis na kasiyahan, at ipinapakita ang kanilang pagkahilig para sa espesyal na gabing ito. Desidido si Hireko na dapat niyang protektahan ang mga taga-nayon sa harap niya. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting umaangkop ang lahat sa kanilang trabaho.
Isang araw, ang anghel na namamahala sa pagpapatrolya ay nagulat na si Bizel, ang mensahero ng Demonic Kingdom ay dumating. Inihanda ni Bizel ang regalo na inihanda niya, na nagsasabi na siya ay dumating upang maghatid ng mensahe sa Panginoon dito, sa ngalan ng Panginoon ng Demon King, at gusto niyang makipag-usap sa Panginoon tungkol sa pagmamay-ari ng lupain. Naalala agad ni Hiriko na sinabi ni Ru na ang kanilang bukid ay nasa loob talaga ng teritoryo ng Demon King. Hinulaan ni Hiriko na maaaring sinusubukan ng Demon King na hilingin sa kanya na magbayad ng buwis, kaya agad siyang nag-alok na ibigay ang 10% ng ani ng bukid bilang buwis kung papayagan siya ng Demon King na manirahan dito. Bahagyang nagulat si Bizel nang marinig ang mga salita ni Hiriko, ngunit mabilis siyang sumang-ayon. Kasunod nito, pumirma ng kontrata ang dalawa. Pagkaalis ni Bizel, tuwang-tuwa ang lahat sa nayon, at pinupuri nila si Hiriko sa kanyang desisyon. Noong nakaraan, ang iba ay kailangang magbayad ng 50% hanggang 60% ng ani bilang buwis, at kailangan lang nilang magbayad ng 10% ng ani kapalit ng proteksyon ng Demonic Kingdom. Bukod, ang regalo mula kay Bizel ay isang napakahalagang panlunas sa lahat, na maaaring magpagaling ng maraming pinsala. Hindi tulad ng mga taong nagsasaya sa Great Tree Village, medyo natarante si Bizel. Lumalabas na pagkatapos malaman na madaling talunin ni Hiriko ang Wyvern, binalak nilang ibigay ang lupa kay Hiriko. Nang makita niya ang Vampire Princess, at ang pinakamakapangyarihang anghel sa nayon, pati na rin ang matataas na antas ng mga elves, at anghel Demon Wolves, mas naging sigurado siya sa kanyang mga ideya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-alok si Hiriko na magbayad ng buwis, at magpasakop sa hari ng demonyo. Si Bizel ay hindi nangahas na suwayan ang mga salita ni Hiriko, at maaari lamang siyang sumang-ayon sa kanyang kahilingan. Sa kabutihang palad, si Hiriko ay palakaibigan at binigyan siya ng ilang mga espesyalidad bago umalis. Sa oras na ito, natuklasan ni Bizel na ang tel ang ginamit sa pagpackage ng espesyalidad ay gawa sa seda ng demonyong gagamba, at ayon sa alamat, ang demonyong gagamba na ito ay kasing lakas ng demonyong hari. Ngayon, ang mga tao sa Demonic Kingdom ay nagiging mas takot kay Hiriko. Sa sandaling ito, may mga bagong bisita sa Great Tree Village, isang asul na dragon at ang kanyang mga tagapaglingkod, na nakatira sa timog ng nayon, at nakita rin nila si Hiriko na natalo ang Wyvern noon, kaya pumunta sila upang ipakita ang kanilang pabor. Espesyal silang naghahanda ng espada bilang regalo na pambati. Ang asul na dragon ay nagbabago sa anyo ng tao, at sumasaludo kay Hiriko. Ang kanyang pangalan ay Drime, at siya ay mula sa angkan ng dragon. Nang marinig na kapitbahay niya si Drime, naghanda si Hiriko ng masarap na alak para aliwin si Drime. Si Drime ay nasakop ng alak, na naglalaman ng amoy ng katawan ng mga kagandahan ng lahat ng lahi. Pagkatapos makipag-usap sa isa't isa, naging matalik silang magkaibigan, at binigyan ni Hiriko si Drime ng maraming mansanas bago siya umalis. Maya-maya, isang grupo ng mga beastman ang dumating sa village. Nakatira sila sa bundok sa silangan ng nayon, at dumating sila sa oras na ito upang bumuo ng magandang relasyon sa nayon. Dahil hindi alam ng grupong ito ng mga beastman ang tungkol sa etiquette, hindi sila nagdadala ng regalo pagdating nila, at halos tretuhin sila bilang mga kaaway ng mga taga-nayon ng Great Tree Village. Sa kabutihang palad, walang pakialam si Hiriko tungkol dito, at ang grupo ng mga bisita ay nasisiyahan sa masasarap na pagkain sa ilalim ng kanyang kaayusan. Pagkatapos kumain at uminom ng sapat, sinabi ng mga beastman ang dahilan ng pagbisitang ito. Lumalabas na nabubuhay sila sa pakikipagkalakalan sa mga kalapit na nayon ng tao sa mga supply na nakuha nila sa pamamagitan ng pangangaso at pagmimina. Gayunpaman, dahil sa ilang mga hindi pagkakaunawaan, ang kanilang kalakalan ay huminto ngayon. Kamakailan, inanunsyo ng Demonic Kingdom ang lokasyon ng kanilang bagong teritoryo, ang Great Tree Village. Ang grupong ito ng mga beastman ay nagnanais na kaibiganin ang nayon, at maging mga bagong kasosyo nito sa kalakalan. Ang mga beastman ay maaaring magbigay ng maraming mga item at materyales na gawa sa ore, na kailangan ng Great Tree Village, at nagkataon na ang mga beastman ay kulang sa pagkain. Kaya naabot ng dalawang nayon ang isang kasunduan sa kalakalan, at ang Great Tree Village ay nagpapalitan ng pagkain para sa mga materyales na ito. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng unang pangangalakal, at balak ni Hiriko na pumunta upang makipag-trade sa kanyang sarili, ngunit pinigilan siya ni Ru, na nagsasabing ang pinuno ay madaling nasa panganib kung siya ay nagmamadali sa teritoryo ng iba. Kaya't sila ay gumawa ng palabunutan, at sa huli, si Tia ang naghahatid ng mga paninda. Si Drime ay palaging pumupunta para uminom mula nang uminom siya ng masasarap na alak. Nang marinig niya na ang Great Tree Village ay kailangang maghatid ng mga kalakal sa ibang mga nayon, agad siyang nag-alok na tumulong sa paghahatid ng mga kalakal. Ito ay orihinal na nangangailangan ng 10 araw upang makarating sa teritoryo ng mga beastman, at sa tulong ni Drime, ang mga kalakal ay naihatid ng wala pang 1 araw. Hindi nagtagal, natapos ni Tia ang pangangalakal at bumalik sa nayon. Napakasikat ng mga pananim ni Hiriko kaya mabilis silang naubos. Samantala, iminungkahi ng mga beastman na ayusin ang 20 beastman na manirahan sa Great Tree Village, na lahat ay sinasabing babae.
Iniisip ni Hireko ang katotohanan na ang kanyang nayon ay talagang kulang sa lakas ng tao, ngunit sa palagay niya ay napakaraming babae sa nayon, kaya't naglagay siya ng karagdagang kondisyon, na ang ilang mga kabataang lalaki ay dapat ding ayusin upang lumipat sa nayon. Nang maglaon, nagpadala ang mga beastmen ng isang grupo ng mga cute at sexy na magagandang beast girls, at nagpadala sila ng ilang mga lalaki ayon sa kondisyon, ngunit ang mga lalaking ito ay talagang napakabata. Nababahala si Hireko, ngunit ang mga magagandang elven na babae ay labis na nasa sabik. Iniisip na sa isa pang 5 hanggang 10 taon, ang maliliit na batang ito ay lalago na sa mga matatanda, upang ang mga elves ay maaaring magparami. Pagkalipas ng ilang araw, narinig ni Hireko ang tunog ng labanan malapit sa nayon, at sinabi sa kanya ng anghel na namamahala sa pagpapatrolya na ito ay Super Warcraft Grappling Bear at Bloody Viper na nakikipaglaban sa malapit. Kung noon sana ay matatakot agad si Hireko, pero ngayon ay naka-adjust na siya sa kanyang kapangyarihan at may isang naiisip sa kanyang isipan, ibig sabihin, makakain kaya niya ang 2 halimaw. Ginagamit ni Hireko ang kanyang omnipotent farming tool para patayin ang 2 halimaw sa isang atake, na ikinagulat ng mga taga-nayon. Hindi nagtagal, gumawa si Hireko ng masarap na karne ng oso at ahas gamit ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto. Masayang kumakain ang mga taga-nayon at mas hinahangaan nila si Hireko. Di nagtagal, dumating ang isang grupo ng mga dwarf upang ipahayag ang kanilang pagnanais na manirahan sa Great Tree Village. Nabalitaan na pala nila na may sobrang sarap na red wine sa Great Tree Village, at ang mga dwarf ay mahilig uminom ng alak. Maaari silang magtimpla ng corn whiskey kapalit ng pagiging residente ng Great Tree Village. Simula noon, isa na namang lahi ang naging miyembro ng Great Tree Village. Di nagtagal, ang mga dwarf ay nagtimpla ng mais na whiskey na may masaganang pagkain sa nayon, at sa gabi, nagdaraos sila ng isang salusalo kasama ang mga taga-nayon. Iniisip ang katotohanan na sa wakas ay mayroon na silang ilang mga lalaki sa nayon, si Hireko ay lihim na nagtanong sa mga dwarf na ito kung may mga dilag na gusto nila. Ngunit sinasabi nila sa kanya na gusto lamang nila ang mga dilag na may balbas. Nang marinig ito, maaari lamang maghinagpis si Hireko na ito ang agwat ng kultura. Ang kapayapaan ay tumatagal lamang ng ilang araw, at isang aksidente ang naganap. Isang araw, may 2 dragon sa labas ng nayon. Lumalabas na madalas na pumupunta si Drime ng Dragon Clan sa Great Tree Village para uminom, dahilan upang isipin ng kanyang asawa at anak na siya ay nanloloko. Matapos malaman ang katotohanan, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam nila. Nang lumitaw ang asawa ni Drime ngayon, kung hindi dahil sa tulong ng dati niyang kaibigan, ang gagamba sa nayon, baka napatay siya ni Hireko. Dahil hindi niya nabaliwala ang nakakatakot na puwersang ito, nagpasya siyang iwanan ang kanyang anak na si Lastismon sa nayon, sa pag-aakalang ito ay pinakamahusay kung ang kanyang anak na babae ay maaaring mahulog sa isang relasyon kay Hireko. Simula noon, nanatili na rin si Lastismon sa Great Tree Village. Napakalakas ni Lastismon na lagi niyang sinisira ang mga pananim habang nagtatrabaho. Nang maglaon, natuklasan ni Hireko na pamilyar siya sa etiketa at iba pang mga pamantayan, kaya inilagay niya siya sa pamamahala ng mga diplomatikong relasyon sa nayon. Natuklasan ni Bizel, ang messenger ng Demonic Kingdom na ang diplomat ng Great Tree Village ay mula sa nakakatakot na Dragon Clan, at muli siyang nabigla sa kapangyarihan ng Great Tree Village. Nang umuwi si Bizel, nagpasya siyang ipadala ang kanyang anak na si Florem sa Great Tree Village, upang makakuha ng higit na impormasyon. Si Florem ay natatakot sa mga miyembro sa unang araw na dumating siya sa nayon. Nakikita niya ang mga anghel, matataas na antas na elves, impyernong lobo, at demonyong gagamba, at ito ay magiging maraming beses na mas malakas kaysa sa kaharian ng demonyo kung ang lahat ng lahi ay magsanib puwersa. Nang marinig na kayang talunin ng punong nayon ang mga dragon ng mag-isa, lalo siyang natakot kay Hireko. Isa lang ang nasa isip niya, ang magkaroon ng magandang relasyon sa Great Tree Village. Simula noon, ang Great Tree Village ay mabilis na lumago. Isang araw, gustong kainin ni Hireko ang seafood hot pot, kaya ipinadala niya si Florem at ang diplomat na si Lastismon sa malalayong dagat upang makipagkalakalan sa isang lokal na mangangalakal ng seafood. Di nagtagal, pumunta ang mangangalakal ng seafood sa Great Tree Village para pumirma ng kontrata, at bumuo ng pangmatagalang relasyon sa kalakalan sa kanila. Ang dahilan kung bakit walang pag-aalinlangang sumang-ayon ang mangangalakal ng pagkaing dagat ay natakot siya sa nakakatakot na kapangyarihan ng nayon, at talagang mataas ang kalidad ng mga pananim sa nayon. Pagkatapos nito, dumating ang isa pang dragon sa Great Tree Village. Ang dragon na ito ay talagang kapatid ni Drime, si Hakuren, na nakarinig na ikakasal si Drime sa kanyang anak na babae sa pinuno ng Great Tree Village, kaya pumunta siya upang subukan ang lakas ni Hireko. Higit sa lahat, mas bata si Lastismon ng 900 taon kay Hakuren, at ayaw niyang makahanap ng manliligaw ang kanyang pamangkin ng mas maaga kaysa sa kanya. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Hakuren, pinasaya ni Hireko si Hakuren. Narinig ni Hakuren na ang Great Tree Village ay may espesyal na laro na tinatawag na mahjong bilang karagdagan sa masasarap na pagkain, at pagkatapos ay hiniling niya kay Hireko na isama siya upang maglaro, kaya kinuha ni Hireko sina Hakuren, Drime, at Lastismon upang maglaro ng mahjong ng magkasama.
Upang gawing mas nakakatawa ang mga bagay, nagpasya silang maghubad ng isang piraso ng damit para sa bawat pagkatalo. Sa huli, si Hireko ay hindi nanalo sa laro, at sa wakas ay hubot-hubad. Pagkatapos ng gabing ito, nagpasya si Hakuren na manatili sa Great Tree Village. Natuklasan ni Hireko na may talento si Hakuren sa pagiging guro, at inilagay niya kay Hakuren ang pag-aaral ng mga bata sa nayon. Bilang karagdagan, may isa pang kawili-wiling pangyayari sa nayon. Nang ang mga demonyong lobo ay nagpatrolya, natuklasan nila ang mga babaeng Lamias, na nag-aalok na magpasakop sa Great Tree Village upang maiwasan ang pagsalakay. Natuklasan ni Hireko na ang mga Lamia ay may talento sa transportasyon, at mula noon, sila ay naging isang transport party sa Great Tree Village, na tumutulong sa pagdadala ng mga supply sa iba't ibang lungsod. Sa sandaling ito, si Yuri, ang anak ng demonyong hari, ay nakikipag-usap sa tatlong maharlika kung paano aatakihin ang Great Tree Village. Kaibigan pala ng anak ng Demon King si Florem. Natuklasan niya na si Florem ay matagal nang hindi umuwi, iniisip na si Florem ay kinidnap ng mga tao sa Great Tree Village. Kaya balak niyang maglunsad ng pag-atake para maibalik si Florem. Si Florem ay naging treasurer ng Great Tree Village, at narinig niya ang balita mula sa kanyang ama sa tamang panahon. Sa tulong ng mga Lamia, matagumpay niyang napatakas sa takot ang hukbo na sinusubukang salakayin ang nayon. Upang maiwasang mangyari muli ang mga ganitong insidente, dinala ni Florem si Yuri at ang tatlong maharlika na babae upang bisitahin ang Great Tree Village, at pagkatapos malaman ang tungkol sa nakakatakot na kapangyarihan ng Great Tree Village, hindi na nangahas ang mga babae na pukawin ng Great Tree Village. Nalaman din ni Yuri mula sa Florem na nagboluntaryo si Florem na manatili sa Great Tree Village sa halip na mabantaan. Hindi lamang ang nayon ay may iba't ibang masasarap na pagkain, ngunit ang mga tao sa nayon ay napaka-friendly, kung saan siya ay nananatili dito. Ang tatlong maharlikang kapatid na babae ay nag-alok na manatili bilang mga subordinate ni Florem, at matagal na silang pagod sa intriga sa pagitan ng mga maharlika sa lungsod. Pagkatapos nito, bumalik sa kapayapaan ang Great Tree Village. Habang lumilipas ang panahon, darating ang taglagas. Ang mga taga-nayon ay nagsimulang mangolekta ng pagkain para sa taglamig. Nalaman lamang nila na kahit punuin nila ang bodega, mayroon pa rin silang malaking halaga ng dagdag na pagkain. Nagpasya sina Hakuren at Lastismo na ibigay ang ilan sa dagdag na pagkain sa kanilang malayong mga magulang. Nang bumalik si Hakuren sa Great Tree Village, kinuha niya ang isang grupo ng mga elves sa bundok. Ang mga mountain elf na ito ay orihinal na nanirahan sa isang malayong bundok, kung saan bihira ang pagkain at mga supply, at ang mga mountain elf na ito ay halos hindi na makaligtas. Nang makita ang mga kawawang elves na ito, nilayo ni Hakuren na hayaan silang lumipat sa Great Tree Village. Iniisip ng mga elves ng bundok na ito na matutulungan nila ang nayon sa pangangaso gamit ang kanilang mga kasanayan sa pangangaso. Gayunpaman, ang sinumang nilalang sa Death Forest ay mas makapangyarihan kaysa sa kanila, at sa tuwing lalabas sila upang manghuli, hindi lamang sila nakakakuha ng wala, ngunit madalas din silang nasugatan. Sa kabutihang palad, nalaman ni Hireko na ang mga elves ng bundok na ito ay makakahanap ng luwad na angkop para sa paggawa ng palayok, dahil sila ay nanirahan sa mga bundok sa mahabang panahon. Sa huli, inatasan niya silang gumawa ng palayok sa nayon. Maya-maya, dumating na ang taglamig. Napansin ng mga taga-nayon na tila may sakit si Ru. Siya ay gustong sumuka sa lahat ng oras, at ayaw niyang kumain ng anuman maliban sa ilang maaasim na bagay, tulad ng mga kamatis. Hinulaan ng babaeng beast na katabi niya na maaaring buntis si Ru. Tuwang-tuwa ang mga taga-nayon nang malaman na buntis si Ru. Mula sa araw na iyon, nagsimulang magpahinga si Ru. Kung sino ang ama ng bata, siguradong si Hireko iyon. Di nagtagal, nawala ang taglamig, at lumalaki ang tiyan ni Ru. Si Hireko ay nagmamalasakit sa kalusugan ni Ru araw-araw, kaya't napakasarap ng pakiramdam ni Ru. Ngayon, ang Great Tree Village ay karaniwang nabuo. Ang mga kasambahay ay may pananagutan sa paglilinis at pagluluto sa loob ng bahay. Dahil pinipilit nilang gumising ng mas maaga kaysa sa punong nayon, kailangang bumangon si Hireko kaagad, kung hindi ay pagod na pagod ang mga katulong. Napaka-espesyal din ng tatlong anghel na namamahala sa patrol work. Magaganda sila at malakas sa labanan, ngunit tamad sila sa labas ng trabaho. Hindi sila magaling sa gawaing bahay, at maging ang kanilang mga damit ay nilalabhan ng mga butiki. Ginagamit din ni Hireko ang kanyang makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka upang gumawa ng mga props, kabilang ang mga laruan para sa mga bata sa nayon, at kasangkapan. Regular ding ginaganap ang pagsasanay sa pakikipaglaban sa nayon, kung sakaling sumalakay ang kalaban. Sa panahong ito, natuklasan ni Hireko na mula nang mabuntis si Ru, sa tuwing maliligo siya, may mga elven na dilag na pumapasok sa kanyang silid. Parang gustong magkaanak ng mga elven beauties na ito kay Hireko. Ito ay gumagawa sa kanya ng napakawalang magawa. Isang araw, isang bagong panauhin ang dumating sa nayon, at nang matagpuan siya ni Hireko, siya ay nakayuko sa estatwa ng Diyos na inukit ni Hireko. Lumalabas na ang panauhin na ito ay ang vampire progenitor, na libu-libong taong gulang, at maaaring ituring na elder ni Ru.
Nabalitaan niyang buntis si Rue at binisita siya. Ayon sa kanya, pinagpala siya ng Diyos ng mundong ito nang siya ay isilang, kaya't iginagalang niya ang Diyos. Nang makitang gusto ng vampire progenitor ang rebulto ng Diyos, nagpa siya si Hireko na magukit ng kopya ng rebulto, at ibigay ito sa vampire progenitor. Bilang kapalit, binigyan siya ng vampire progenitor ng isang mamahaling piano. Nang maglaon, pumunta si Hireko sa isang merchant at bumili ng ilang murang piano para sa karaniwang pagsasanay. Mula noon, ang mga taga-nayon ay nagkaroon ng isa pang kawili-wiling kurso. Ang mga babae sa Demonic Kingdom ay bihasa sa pagtugtog ng piano, at tinuturuan nila ang mga taga-nayon na tumugtog ng piano sa oras ng pahinga. Lumipas ang oras at pagkaraan ng ilang buwan, malapit nang dumating ang araw ng panganganak ni Rue. Upang ipagdiwang ang pagdating ng sanggol, ang mga taga-nayon ay naghahanda ng iba't ibang mga regalo para kay Rue. Ang gagamba ay gumawa pa ng damit para sa sanggol. Si Hireko ay nasa tabi ni Rue, at ang dalawa ay nangangarap tungkol sa kanilang magandang hinaharap na buhay magkasama. Noon lang, biglang nakaramdam ng sakit si Rue, at oras na para manganak. Agad na tumawag si Hireko sa mga taga-nayon para humingi ng tulong, at sa pagsisikap ng lahat, ang sanggol ay ipinanganak na malusog. Nang hawak ni Hireko ang sanggol, tuwang-tuwa siya. Sa kanyang nakaraang buhay, nakahiga siya sa isang hospital bed dahil sa sakit, at namuhay siyang mag-isa. Sa buhay na ito, mayroon siyang asawa at ang kanyang anak, at ipinangako niya na hayaang lumaking malusog ang kanyang anak. Ang pagdating ng sanggol ay nagdulot ng sigla sa Great Tree Village, at lahat ng mga taga-nayon ay labis na nagustuhan ang sanggol na ito. Habang lumalaki ang Great Tree Village, si Hireko bilang pinuno ng nayon, ay kailangang pangasiwaan ang bawat trabaho at deal, na nagpapabisi sa kanya. Kung magpapatuloy siya sa ganito, hindi na niya makakasama ang kanyang asawa at anak, kaya nag-iisip siya ng magandang plano. Isang araw, tinipon niya ang lahat at nagmungkahi ng isang bagong sistema, na kung saan ay upang palitan ang mga item sa pera na kanilang ginagawa. Sa una, maaari silang makakuha ng 3 espesyal na barya, na maaari nilang ipagpalit para sa kanilang mga paboritong bagay, maging ito ay alak, pagkain, o kasangkapan. Sa pagdaragdag ng sistema ng pananalapi, ang mga patakaran ng Great Tree Village ay nagiging mas standardized. Si Hireko ay sa wakas ay nakaluwag-luwag. Di nagtagal, nagdaos ng piging ang Great Tree Village para ipagdiwang ang pagdating ng sanggol. Ang mga dwarf ay nagdadala ng kanilang sariling espesyal na red wine, at lahat ay umiinom ng napakasaya ng gabing iyon. Narinig ng ibang mga bansa at puwersa na ang pinuno ng Great Tree Village ay nagkaroon ng sariling sanggol, at nagsimula silang maghanda ng kanilang sariling mga regalo. Ang Great Tree Village ay naging isang napakalakas na puwersa sa mundong ito. Bilang karagdagan, maraming tao sa mundong ito ang gustong sumali sa mayamang Great Tree Village. Sa mungkahi ng lahat, nagpasya si Hireko na patuloy na palawakin ang kanyang teritoryo, at magtayo ng bagong nayon sa tabi ng Great Tree Village, na ginagamit upang tulungan ang mga walang tirahan na refugee. Umaasa siya na mas marami pa siyang matutulungan gamit ang sarili niyang lakas. Ang mga taga-nayon ay masigla, at nais nilang iparamdam ang masayang buhay ng Great Tree Village sa mga nagdurusa. Ito ang katapusan ng anime na ito, ngunit hindi ang katapusan ng Great Tree Village. Dadalhin ni Hireko ang makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka at ang pag-asa para sa hinaharap upang matulungan ang lahat sa mundong ito. Sa halip na magalit sa mundo para sa sakit na dinanas niya sa kanyang nakaraang buhay, tinatrato ni Hireko ang lahat ng may kabaitan. Ang mga malalakas na tao ay hindi dapat gumamit ng kanilang sariling kapangyarihan para mang-api sa iba, ngunit dapat maging mabait sa mundo kahit na naranasan ang mga paghihirap ng buhay tulad ni Hireko. Well, dito nagtatapos ang video ngayon. Kung nasiyahan ka sa video na ito, mangyaring mag-like at mag-subscribe. See you sa susunod kong video, bye!